Samantala, sinimulan ng sitahin ng Land Transportation Office ang mga e-bikes at e-trikes na bumabiyahe sa mga pangunahing lansangan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Halos mabansagang hari ng kalsada ang mga e-trike. Paano ba naman kasi, halos bawat sulok ng Metro Manila may kita kang e-trike. Pero simula Biyernes, January 2, bawal na ang pagbiyahe ng e-trike sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Saklaw ng pagbabawal ang EDSA, C5 Road, Ross Boulevard at Quirino Avenue hanggang sa bahagi ng Magallanes sa South Luzon Expressway o SLEX. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanlao, ang pagpapatupad ng hakbang na ito ay nakabatay sa pangkalatang konsiderasyon ng kaligtasan sa kalsada. Paliwanag niya, ang mga pangunahing lansangan ay dinisenyo para sa mas malalaki at mas mabilis na sasakyan kaya't hindi angkop dito ang e-trike dahil sa bilis ng daloy ng trapiko, dami ng sasakyan at lawak ng mga kalsada. Ang pagsasabay ng mababagal at magagaan ng sakyan sa ganitong uri ng daan ay nagdudulot ng malinaw na panganib sa lahat ng motorista. Dagdag pa ni Asek Lacanlao, nauunawaan ng LTO na marami ang umaasa sa e-trike bilang paraan ng pagbiyahe. Kaya handa silang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa industriya upang makabuo ng mas ligtas at angkop na mga ruta para sa e-trike sa mga darating na araw. Hinihikayat din niya ang publiko na sumunod sa mga patakaran upang mapanatili ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko. Ang mga mahuhuling gumagamit ng e-trike sa mga ipinagbabawal na lansangan ay papatawan ng kaukulang parusa alinsunod sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code at Joint Administrative Order No. 2014-01 kabilang ng multa at posibleng pag-impound ng sasakyan. Giit ng LTO, layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang aksidente at matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating mga kalsada at hindi upang tuloy ay pagbawal ang paggamit ng e-trike habang hinihintay ang mas komprehensibong joint guidelines mula sa DOTR at iba pang ahensya. Magde-deploy ang LTO ng mga law enforcer upang ipaalam ang patakaran at yakin ang tamang pagpapatupad nito. Nanawagan ng LTO ng kooperasyon at mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na batas trapiko para sa kaligtasan ng lahat. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.